Welcome na mga kapalapan sa part 2. Wag na natin patagalin po ito. Bago na po yung connecting rod ng Honda Wave 125 Overhauling Part 1. Ito po yung lumalagotok na andar at meron siyang nahiwalay na andar. Natunog. Ang pinalitan ko po dito ay connecting rod at dalawang bearing na 6322 at yung transmission. Ito po yung transmission niya. Pinalitan ko rin po ng bearing na transmission. Yan, yung transwasher ay sa ilalim at may bushing. Yan, mga kapalapan, ganyan lang yung pagkakasa ng transmission. Yan, assembly lang. Ilagay ang shifting port. May nakalagay naman na right at left. Yun, mga kapalapan, no. Siyempre, yung L ay dun sa left. At yung right, yung R ay dito sa ilalim. Yan, mga kapalapan. Yan. Yun naman paglalagay ng sigunyal nito. May video naman tayo about sa ibang overhauling natin. Para hindi mapukpok yung sigunyal. Gagawa lang kayo ng bushing sa likod. Unahin nyo yung bearing sa crankcase. Tapos, humarap kayo ng tubo para pag nilagay nyo yung nut dun sa dulo, mahihila yung crankshaft natin. Yan, meron tayo yan sa Honda CB125. Lagyan ng gasket maker ang center. Kalimitan po sa mga Honda Wave 125 ay walang gasket. Walang paper gasket. Kaya kailangan natin ng liquid gasket. At ngayon, pwede na nating ilagay ang center crankcase. Yan. Kalimitan naman sa second gear, hindi naman natatanggal yung washer. Yung pinaka-special washer. Sa part na to, hindi nyo na kailangan pukpukin pa yan. Papasok yan ang kanya. Yan. Ilagay ang bolt ng center. Pagpantay-pantayin ang haba ng mga bolt. Hapitan ito ng 8mm socket. Yan, paikutin ng counter shaft kung naikot. Yan. Testingin ang shifting drum. Kung naikot ang shifting drum, kung hindi naipit. Kailangan all around. Kailangan primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. Ay, neutral pala. I'm sorry. At i-check nyo rin ang crankshaft. Kung naikot. Kung nag-stuck ang crankshaft at maganit, tukulin ng konti ang bearing. Mawawala na yon. Mawawala na yung maganit kung sakaling maganit ang crankshaft. Siguraduhin nakasenter ang kicker. Yan. Kapag nasigurado nyo nakasenter ang kicker, hindi sasabit ang main drive. Ganun po yon. Yan. Yan yung pagkakasunod-sunod mga kapalapa, yung stopper. Paikutin nyo center. Kailangan hindi sasabit ang kicker. Doon po nalalaman kung okay ang kabit nyo ng kicker. Yan. Kailangan hindi sasabit ang clutch housing. Ito po yung tunay na pamamaraan
kung paano maglagay ng timing ng kicker nito. Hindi po inuuna ang clutch housing bago ang kicker. Kicker muna po bago ang clutch housing, mga kapalapaan. Yan po yung tunay na pagkakasa sa Wave 125 or XRM 125. At checkin nyo itong clutch housing, yan o, yung ihe ng clutch housing. Kung tawagin ay main drive. Kailangan siguradong hindi nasabit ang main drive. Kapag pinaikot nyo, yan o, walang sasabit sa ehe. Kapag nasabit, sala ang timing nyo ng kicker. Ganun lang yun. Paikutin nyo ulit ng konti. Tapos check nyo kung nabalik. Wala pong marker ang spring. Basta po yan ay hindi nasabit. Nakatiming na po yan. Ilagay ang chain lever spring. Ilagay ang pin ng primary drive-in or pinion ng oil pump. Yan. Yan mga kapalapan. Ilagay ang dalawang dowel pin ng oil pump assembly. Yan. Kailangan mga kapalapan, sa ulado nyo ang pag-overhaul ng bawat motor. Kaya pinamamahagi ko po sa inyo yung nalalaman ko about sa mga motor, sa makina. Kaya para may idea kayo sa mga motor nyo. Kaya kung nagustuhan mo itong video to, please like at subscribe na rin para ma-update ka sa mga ginagawa nating upload. Marami pa tayong video about sa makina. Meron pa tayong Raider. Yan mga kapalapan, oh. Yan, ilagay ang oil pump assembly gamit ang 10mm socket. Isa lang yung mahaba ditong bolt. Yan. At langisan ang oil pump. Yun. Yan yun mga kapalapan. Diyan dadaan yung oil pump natin. Pero dadaan muna siya sa dun sa strainer. Ilagay ang collar. Yan. At saka itong collar ng clutch housing. Ilagay ang thrust washer sa gitna ng clutch housing. At ilagay ang clutch assembly. Ilagay ang bushing sa clutch housing. Yan o. Para mapisa ang thrust washer at hindi ito pumatak. Kamasing maigi. Yan.